Paano kung sabihin ko sa'yo? Ang pinakamalaking pagbabago sa pandaigdigang politika ngayon ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng mga digmaan, kundi tahimik na nagaganap sa pamamagitan ng pinakamalalapit na kaalyado ng Amerika. Unti-unting lumalayo sa Estados Unidos at lumilipat patungong China. Sinasabi nila na ang isang larawan ay katumbas ng 1,000 salita, at ang larawang ito ay mahalaga. Dahil sa Enero 2026 pa lang, hindi 6 sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika tulad ng Pransya, Timog Korea, Ireland, Canada, Finland at United Kingdom ay nagpadala ng mga pambansang leader sa Beijing para pumirma ng rekord na kasunduang pangkalakalan sa China. Nangyayari ito kahit si Donald Trump ay hayagang nagbabantang maglagay ng mas maraming taripa, digmaang pangkalakalan, at parusa sa mga bansang lalapit sa Beijing. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ang mga kaalyado ng Amerika ay handang isugal ang posibleng ganti ng Washington at lumapit pa rin sa China? Sa totoo lang, hindi simple ang sagot. Pero para tunay na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito para sa hinaharap ng pandaigdigang kapangyarihan, kailangan nating balikan ang Setyembre 2023 kung kailan sinabi ni dating kalihim ng Estado Antony Blinken ang isang bagay na talagang nakakabunyag. Isang bagay na tumutulong ipaliwanag ang lahat ng nakikita nating nangyayari ngayon. Kapag sinusubukan ng Beijing at Moscow baguhin o gibain ang pundasyon ng multilateral na sistema, kapag mali nilang inaangkin na ang kaayusan ay umiiral lamang para isulong ang interes ng kanluran kapalit ng iba, isang lumalaking pandaigdigang tinig ng mga bansa at tao ang magsasabi at tatayo upang tumutol. Kita mo, sinusubukan ni Blinken na bigyan tayo ng babala na tanging mga bansa lang tulad ng China at Rusya ang magsasabing hindi gumagana ang internasyonal na kaayusang batay sa mga patakaran. Pagkalipas ng 28 buwan, nagulat ang lahat ng aminin ng Canada, pinakamalapit na katuwang ng Amerika, ang katotohanan ito sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Mark Carney. Tayo ay nasa gitna ng pagputol, hindi transisyon. Kapag ipinaliwanag ko ang bagong kasunduang pangkalakalan ng United Kingdom at China, makikita mong mabilis magbago ang mga bagay. Hindi sikreto na taripa ang paboritong gamit ni Trump para ipakita ang lakas ng Amerika sa ibang bansa. Bago magsimula ang Davos, nagbanta si Trump ng dagdag na taripa sa mga kaalyadong Europeo kung hahadlangan nila ang pagsisikap ng Amerika sa Greenland. Halos ipinahayag niya ito sa buong mundo sa entablado. Kami ang may sistema at dapat kayong sumunod, pero ngayong 2026 wala nang naniniwala rito. Inalis na ang mga karatula sa bintana, ayon kay punong ministro Carney, na iniuugnay ang hegemonya ng Amerika sa pagbagsak ng Unyong Sobyet. Ngayon ikumpara natin ito sa mensahe ng pamahalaan ng China. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Li Feng, pangalawang punong ministro ng China, na natutuwa siyang makasama sa Davos para sa World Economic Forum. Sa ilalim ng temang isang diwa ng dialogo, napapanahon na makinig tayo sa isa't isa, matuto mula sa isa't isa, at magtayo ng mas matibay na tiwala sa isa't isa. Ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa mga tao sa Davos. Ipinaliwanag ng pangalawang punong ministro ng China na layunin nilang bumuo ng inklusibong pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng tulay, hindi pader. Yakapin ng multilateralismo para mapanatili ang pandaigdigang kaayusan. Narinig ng pamahalaan ng United Kingdom ang mensaheng ito at sa isang makasaysayang hakbang, nilagdaan nila ang pinakamahalagang kasunduan sa kalakalan na nakita natin sa ngayon kasama ang China. Ipinahayag ni Punong Ministro Starmer sa Excess ang tagumpay ng kasunduan at sinabing seryoso siya sa pagdadala ng benepisyo mula sa pagbisita niya sa China para sa mga Briton. Nasiguro na natin ang bilyong halaga ng export at investment deals para sa United Kingdom. Narito ako para maghatid ng benepisyo sa inyo at sa bansa. Huwag masamain, binatikos si Punong Ministro Starmer sa loob at labas ng bansa dahil sa paglapit niya sa China. Kung titingnan mo ang mga numero at kasunduang naaprubahan dito, malaking panalo ito para sa United Kingdom. Inanunsyo ng Chery, isang Chinese car maker, na gagawin nilang European headquarters ang Liverpool, ayon sa lokal na pamahalaan. Sa X, isa ito sa pinakamahalagang proyekto para sa pagmamanupaktura ng lungsod nitong mga taon. Ang AstraZeneca, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng parmasyutiko sa mundo, ay nakipagkasundo ng $18.5 bilyong para lisensyahan ang isang gamot pampapayat mula sa China. Nangako ng 15 bilyong pamumuhunan sa China hanggang 2,030 para sa gamot, pagmamanupaktura at R&D. Hindi pwedeng balewalain ang laki at halaga ng ekonomiya ng China. Sa mundo kung saan gustong magpatupad ng taripa at gawing lokal ng Estados Unidos ang produksyon, magwawagi ang bansang may kasunduan sa kalakalan. Halimbawa, tingnan ang United Kingdom whiskey industry. Naayos ni Starmer ang 50% bawas sa taripa sa China. Inaasahang magdadala ito ng 250 milyong libra sa ekonomiya ng United Kingdom sa susunod na 5 taon. Sa wakas, nagkasundo ang dalawang bansa sa visa-free na paglalakbay para sa lahat ng British na mamamayan papuntang China, na nagbukas ng pinto para sa mas maraming turismo. Nagkaroon pa nga ng mga palitang kultural sa pagitan ng dalawang bansa.
Nakuha ng World Snooker Tour sa Bristol ang bagong event sa dalawang lungsod sa China na nagkakahalaga ng 15 milyong libra. Nangakong magbubukas ang Pop Mart, gumawa ng labubu, ng 7 tindahan sa United Kingdom, kabilang ang pangunahing outlet sa Oxford Street, London. Sa kabuuan, ang 4 na araw na pagbisita ni Starmer sa China ay nagresulta sa 2.2 bilyong libra ng mga kasunduan sa pag-export at pagpasok sa merkado. Abot pa sa 2-3 bilyong libra sa 5 taon, kasama ang daan-daang milyong libra na pamumuhunan mula sa mga kumpanyang Chino. Pero sa kabila ng malinaw na tagumpay ng kasunduan sa kalakalan para sa magkabilang panig sa negosasyong ito, agad na binatikos ni Trump ang bagong kasunduan at sinabi niyang napakadelikado raw makipagnegosyo sa China. Ibahagi ko sa inyo ang video clip na makakatulong magpaliwanag sa sitwasyon. Pakinggan niyo kung paano sinagot ni Victor Gao, eksperto sa international na relasyon mula China, ang matinding tanong ng British media. Kayo ba ay kakompetensya, kaalyado o banta? Paano ninyo ilalarawan ang relasyon ninyo sa Britanya? Una sa lahat, sa pagitan ng China at Britanya, mula sa pananaw ng China, ang Britanya ay hindi isang karibal, hindi isang kakompetensya, hindi isang kaaway, at hindi isang kalaban. Ang Britanya ay mahalagang bansa na dapat kasama sa kapayapaan, pagkakaibigan at kapakinabangan. Kung paano titingnan ng Britanya ang China ay desisyon ng pamahalaan at mamamayan nila. Ngunit para sa akin, mali kung ituturing ng Britanya ang China bilang kaaway, kalaban o kakompetensya. Ano ang pinagtatalunan ng China at Britanya? Ang China ang nangungunang tagagawa ng sasakyan na kakompetensya ng Britanya. Hindi. Ang China ang pinakamalaking nag-e-export ng mga electric vehicle na kotse at mangunguna sa buong mundo sa paggawa ng electric vehicle. Kakompetensya ba ang Britanya? Hindi magiging pinakamalaki at pinakamahalagang tagagawa at R&D ng semiconductor ang China sa lalong madaling panahon. Ibig bang sabihin nito kakompetensya ng China ang Britanya? Hindi. China ang nangunguna sa AI revolution. Kakompetensya ba ang Britanya? Hindi. Kaya sa tingin ko, hindi dapat labis na pahalagahan ng pamahalaang Britanya ang epekto nito sa pandaigdigang dagat at ituring ang Britanya bilang karibal ng China. Hindi ganoon ang China. Kailangang tanggapin at makisama ng Britanya ang China bilang malaking uso at katotohanan. Magkaisa tayo para sa kapayapaan, hindi sa digmaan. Mahirap makahanap ng clip na nagpapakita kung paano tinitingnan ng mga gumagawa ng patakaran at ng publiko sa China ang sitwasyon sa mundo ng objektibo. Pansinin ang pagbubukas ng British tagapanayam gamit ang kanluraning pananaw. Ano ang China? Kaibigan? Kalaban? O karibal ba kayo? Ano dapat ang tingin ng Britanya sa inyo? Diretsong sumagot si Victor Gao, dating tagasalin ni Deng Xiaoping, ang leader ng China na nagbukas ng bansa noong 1980 simple at nakakadisarma ang kanyang sagot. Hindi kami kalaban, kundi mahalagang bansa na dapat ninyong kanegosyo. Binigyang diin ni Victor ang isang mahalagang punto. Nagkakaroon lang ng tunggalian kung pareho kayong nag-aagawan ng pamumuno sa parehong industriya. Kaya ang totoong tanong ay ito. Sa anong mga industriya nga ba nangunguna ang Britanya laban sa China ngayon? Ang hindi komportableng katotohanan ay wala. Narating na natin ang puntong kung hindi ka makikipagtulungan sa China sa hinaharap, pinipili mong mapag-iwanan at para talagang idiin ito. Gusto kong bigyang diin ang isang trend sa social media. May mga tao na ikinukumpara ang litrato nila noong 2016 at 2026 na gugulat sa bilis ng pagbabago. Gamitin din natin ang pananaw na ito sa China. Ayon sa Leiden ranking noong 2016 taon na ang nakalipas, 3 unibersidad lang sa China ang pumasok sa Global Top 20. Kung iusad sa 2026, 16 sa top 20 na puwesto ay hawak ng China. Hindi ito mabagal na pagbabago kundi estruktural na transformasyon na nangyari sa isang dekada. Para makita ang laki ng pagbabagong ito sa United Kingdom government, tingnan din ang malaking pagbabago sa British media. Tingnan mo lang ang video na ito na inilathala sa opisyal na YouTube channel ng British Broadcasting Corporation, 3 araw lang ang nakalipas, na may pamagat na hindi maiisip noon. China ang may hawak ng pandaigdigang kapangyarihan sa hinaharap. Sa YouTube video, inilalahad ng China correspondent ng British Broadcasting Corporation ang tunay na posisyon ng China sa mundo. Walang pagmamayabang o pagdadalawang isip. Ito ang pabrika ng mundo. Ito ang pinakamalaking tagagawa sa buong mundo. Sa hinaharap ng planeta, nangunguna ang China sa renewable energy. Gumagawa ito ng halos 60 hanggang 80% ng mga dekuryenteng sasakyan, solar panel, wind turbine at electric na baterya. Mas maraming robot ang ginagawa ng China kaysa sa kahit saan pa sa mundo.
Ang China ang may pinakamaraming rare earths at sila rin ang nagpoproseso nito kumpara sa ibang bansa sa mundo. Halimbawa, mga 70% ng rare earths, ito yung mga mineral na kailangan para makagawa ng electric vehicle, smartphone at Bluetooth speakers. Dahil sa mahalagang papel ng China sa teknolohiya ng hinaharap at sa mga nakasanayan natin, kaya maraming bansa ang pumupunta rito. Hindi ito opinyon, kundi malinaw na katotohanan. Kapansin-pansin din ang bilis ng pagbabago ng pananaw ng British Broadcasting Corporation sa China. 5 taon na ang nakalipas, naglabas ang British Broadcasting Corporation ng artikulong Ang mga dayuhan sa kampanya ng disinformasyon ng China at inakusahan ng ilang banyagang YouTuber, kabilang ako, bilang propagandista ng China. Matapos ang 12 buwan ng pag-aayos sa geopolitika, naka-adjust na ang mga gobyerno, korporasyon, at kanluraning media outlet sa bagong realidad. Lumalabas na hindi naman kami ang propagandista. Nauna lang kaming nag-ulat ng mga nangyayari bago pa ito naging katanggap-tanggap sabihin. Kahanga-hangang pagbabago ito, pero hindi maiiwasan dahil laging lumalapit ang realidad, kahit hindi komportable sa simula. Sa mga nakaraang buwan, nakita natin ang pagbabago ng pandaigdigang geopolitika. Pinapataas ni Trump ang mga taripa, humihigpit ang kontrol ng Russia at China sa estratehikong yaman, at may bagong digmaang pangkalakalan. Umiikot ito sa mga materyales na mahalaga sa supply chain sa hinaharap. Hindi pa rin alam ng marami na ang tunay na labanan ay hindi sa semiconductors o AI, kundi sa mga mineral. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko kung gaano kalaki ang kontrol ng China sa industrialisadong mundo. Bakit naging prioridad ang paghahanap ng alternatibong supply? Tapos na ang lithium winter. Pero ang tunay na issue ay kontrolado ng China ang 60-70% ng global na pagproseso ng lithium. Binibigyan nito ang Beijing ng kontrol sa hilaw na materyales at buong battery supply chain, pati kakayahang higpitan ang kontrol gamit ang export restriction sa teknolohiya. Ang tanso ay magiging isa sa mga pinakausong kwento sa 2026 at madali itong maintindihan kung bakit. Ang tanso ang gulugod ng elektripikasyon. Ang China ay nag-aangkat ng 60% ng copper ore at kumukonsumo ng 58% ng global refined copper. Ibig sabihin, ang China ang nagpoproseso, nagtatakda ng presyo, inventaryo, at pamumuhunan sa tanso. Hindi masyadong napapansin ang molybdenum, pero mahalaga ito. Pinapatibay nito ang bakal at tumutulong sa defense system, pipeline, aerospace, at energy infrastructure. Nakuha ng Vanguard ang buong interes sa Positos 1 Lithium Salar Project sa Argentina. Sinisikap ng United States na iwasan ang panganib ng dayuhang supply chain at tiyakin ng lokal at kaalyadong jurisdiksyon kahit mataas ang gastos. Hindi lang pulisya ang X-factor, mas malawak ito. Ang mga tech company gaya ng Amazon, Google at Microsoft ay direktang kumukuha na ng pangmatagalang kuryente mula sa mga nuclear reactor, lampas sa tradisyonal na utility. At iisa lang ang pinagmumulan na akma sa profile na yan, uranium sa pagtatapos. Bihira ang kumpanyang pumapasa sa maraming pamantayan at nagmimina ng maraming mahahalagang materyales para sa iba't ibang industriya.